Mga kogs, marami na nagrereklamo dito no na yung mga litrato ng kanilang mga kamag-anak na namatay na hindi naman kasali sa EJK ay isinali doon sa mga picture no. So marami na example dito yung tinatawag nila ang Aling Sheila. Diba? Yung mga ano ngayon nagkumakalat sa social media ngayon, diba? Ito, mayroon na naman nagrereklamo na dismaya dahil yung mga yumaong mga kaanak nila na hindi naman kasali sa EJK is sinali doon sa mga picture na para ito kuno ay kasali kuno sa EJK para madagdag sa kaso ni Pangulong Duterte, no? Grabe. Before ko i-play ang video mga kogs, please follow sa ating Facebook page Kugman Reaction Vlog, sa ating TikTok account Kugman Reaction Vlog at sa ating YouTube account Kugman Reaction Vlog. So hindi natin patatagalin ito mga kogs. Play na natin ang video. Play video. Labis na nasaktan ang pamilya ng isang yumaong individual matapos gamitin ng Bayan Europe ang litrato ng kanilang anak sa isang rally na iniuugnay sa umunoy extrajudicial killings. Samantala, pinuna naman ng kanyang kapitbahay si Aling Sheila matapos itong dumalo sa isang pagtitipon na may kinalaman sa EJK, bit-bit ang litrato ng yumaong anak. Si Jason Rubrico magbabalita. Hindi napigilan ng netizen na si Victoria Banal na punahin ang kanyang kapitbahay na si Aling Sheila matapos makita ang larawan nito sa isang event na may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killings. Sa naturang pagtitipon, bit-bit ni Aling Sheila ang litrato ng kanyang anak na iniuugnay ang pagkamatay sa war on drugs, bagay na pinalagan ni Banal. Sa panayam ng SMNI News, iginiit ni Banal na taong 2024 nasawi ang anak ng kanyang kapitbahay. Wala, kilala ko to anong EJT pinagsasasabi nito? Last year lang ito pinatay. Alam ko kasi nandito kami noon. Sinasama niyo yung issue na ito, for what? Unang-una, ikaw, si Alice, alam mo naman na hindi yan, part ng EJK. Dahil last year, again, inuulit ko last year, June yan pinatay. Kinumpirma rin ng Jara Funeral Services sa isang Facebook post na pumanaw ang individual na nasa litrato noong June 2024 sa isang ospital at naiulat ito sa Caloocan City Police. Binigyang diin ni Banal na wala siyang masamang intensyon sa kanyang pagsasalita laban kay Aling Sheila, ngunit aniya, hindi rin tama na magpakalat ng fake news. Gusto ko lang ipaalam sa tao na we know the truth. Hindi yung totoo na victim yun ng EJK kasi I personally know the guy Kaya parang it's unfair naman for the Filipino people na ipagkalat nila na gano'n. I have to let everyone know na kung alam ko. Which is true naman talaga. Kung magsusunod, hindi ako magkakapera dyan. Hindi naman napigilan ni Christine Tangonan ang kanyang pagkadismaya at matinding hinanakit. Yan ay matapos gamitin ng Bayan Europe ang larawan ng kanyang yumaong kapatid na si Aldrin Tangonan sa isang rally sa The Hague, Netherlands at ilarawan itong biktima ng war on drugs. Una-una sir, siyempre galit. Bakit sir, bumabalik po ang alaala namin. Siyang gabing pinatay po si Aldrin, pinaslang na dahil lang po sa selos. Nang makita namin ito sa TV, parang napakawalang iya nang gumamit ng gano'n na bakit nila ginamit si Aldrin na ganyan na hindi naman po totoo. Binigyang diin ni Christine ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Isang krimeng bunsod ng selos at hindi ng anumang operasyong may kinalaman sa iligal na droga. Dagdag pa niya, sa halip na babawasan ang sakit na kanilang dinadala, lalo lamang umanong nagpapabigat sa kanilang pagdadalamhati ang pagbaluktot sa katotohanan. Nasaktan ko talaga kami sir kasi nung parang na-recall namin sir yung mga pangyayaring ng araw na pinatay si Aldrin po. Bakit nagawa nila yon? Dapat papanagutan po sana nila sir. Maawa naman po sila. Kung may mga konsensya pa sila, wag na po sana nilang ulitin ang mga ganyang pangyayari. Dahil masakit po sa part ng mga biktima po. Nanawagan din siya sa publiko at sa mga organisasyong nagpapakalat ng maling impormasyon na magpakita ng respeto sa kanilang pamilya, lalo't higit sa lahat sa kanyang kapatid. Hiling din ni Tangonan na maging responsable sa paglalabas ng impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng fake news na aniyay lalo lang nagpapahirap sa mga naiwang kaanak. Maliban pa rito,
Ginamit din ng mga makakaliwang grupo sa kanilang mapanlinlang na propaganda ang litrato ng isang yumaong doktor, pati na rin ang litrato ng isang law student mula sa University of Santo Tomas na namatay noong 2017 dahil sa hazing at hindi sa war on drugs.